Bastos ko eh. Pastora Evelyn, sa kay mag-comment. Mag-pray sa... Hindi yan, Pastora. Hanggang 4 lang daw. Change. Dahan sa'yo. Baka naman. Baka panalo tapos sabay hindi pa. Baka naman. Arya, nasa na? Wala, hindi pa pala nalagay. 1, 2, 3, Praise God! Palakpakan natin ang ating Panginoon na buhay! Thank you, Lord. Ikaw ay buhay sa buhay namin. Parang tayong lalaki. Talaga, ang Diyos, hindi tayo pinapabayaan. Kaya naman ang siya rin natin sa aking takita na. Batang bata. Sariwa. Parang hindi senior. Nagkalpan mo na. Kaya, ang MC natin ay ako po, opening prayers to Sister Evelyn, operator prayer, Sister Jessica, at ang magtuturo ng Word of God, Sister Sarah, ang benediction po natin si Pastora Vita. Sige, manalangin tayo, pangunahan tayo ni Sister Evelyn. Sige, magkawak-kawak tayo parang ano natin yung sensor natin. Yes, Lord, Panginoon, salamat Panginoon sa araw na ito. Muli Panginoon, narito kami Lord upang magpuri sa iyo. Magpasalamat Panginoon at makinig Panginoon ang mga makapangyarihan salita Panginoon, pang-araw na ito Panginoon. Ikaw Panginoon na siyang mauna Panginoon, bigyan mo kami ng kagalangan, kapayapaan Panginoon, nagmumula sa iyo Lord. Patuloy namin Panginoon maranasan ng iyong kapangyarihan Lord. At ang bawat isa Panginoon na gagamitin mo, itatayo Panginoon na patawarin mo kami Lord, linisin mo kami sa iyong yung dugo Panginoon upang maging kagamit-gamit kami Lord sa iyong gawain Panginoon. Kung maghahayag ng iyong banal na salita Panginoon, tago mo siya Lord sa iyong makapangyarihan at kurang. Ikaw ang maihayag Panginoon, ikaw ang mailas Lord. Salamat Panginoon sa buhay ng bawat isa Panginoon. Patuloy mo pa kami bigyan ng karunungan na alam at Panginoon nagmumula sa iyo Panginoon. Maraming salamat Lord. Sa iyo namin tinataas kong hapnat at ang gawain na ito Panginoon para sa iyong kapurihan. Sa iyong mataas na papuri, luwalhat. Salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God! Sige nga po, palakpak po natin ang ating mga kamay. Bigyan po natin ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige, bago tayo mag-start. Gusto ko lang po i-share. Sino po dito nakakakilala po kay Pedro? Kay Peter? Pedro? Oo, si Pedro po ay isa sa mga disciple ni Jesus. No, talaga makikita niyo yung kanyang pagka-eagerness. No, nung nakaraan, sabi, nirebuke siya ni Jesus, nung nag-meeting tayo. Nirebuke siya. Tapos this time naman, siya po, nung nakita nila si Jesus, kala nila multo na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Nakita ni Pedro si Jesus. Sabi ni Pedro, Jesus, kung ikaw talaga yan, gusto ko rin lumakad. No? So, this time po, maging katulad po tayo ni Pedro. Yan parang, Jesus, gusto ko rin po natin na lumakad. Gusto ko pa po. Parang, Jesus, I want more. Amen ba? Ayan. So, this time, maging tayo po si Pedro. Ayan. So, parang, I want more, Jesus. Gusto ko rin pong makalakad dyan po sa ibabaw ng tubig. No? Kung sabagahan, gusto ko pong maranasan ang iyong himala. Amen po ba? Gusto po natin? Amen. Gusto ko pong makita ang iyong kapangyarihan. Gusto ko pong makita ang iyong himala or maranasan. Ang iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sige po, bago po tayo mag-umpisa, ipangunahan po tayo sa prayer. Opening prayer po ni Vice Evelyn Paingason.
Sige, tayo ulit ng manalangin upang patuloy natin maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Aming Diyos, dakila ka, purihin ka sa aming mga buhay, Lord. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito na muli mo kaming dinako, Panginoon, upang patuloy ka naming pasalamatan, patuloy ka naming purihin, Lord. Salamat, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan, Lord. Maraming salamat, Panginoon, na narito kami muli, Lord, nagpapalinis, Panginoon, lumalapit sa iyo ng may kababaang loob, Panginoon. Tawarin mo kami, Lord, sa mga pagkukulang, Lord. Ano man na nakikita mo, Panginoon, na bahid na kasalanan, Lord. Linisin mo kami, Lord, para maging kagamit-gamit kami sa iyong gawain, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin binibigay, Lord, itong gawain na ito, Panginoon, sapagkat ito ay gawain mo, Lord. At patuloy namin, Panginoon, na maranasan, Lord, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, nakikilos sa aming mga buhay, Lord. Ikaw, Lord, ang manguna, Panginoon, ano man ang gagawin namin, Panginoon, magaganap sa hap na ito, Lord. Patuloy mo kaming aliwin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong mataas na papuri, walhati sa salamat, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Sino po dito ang nagmamahal sa ating Panginoon? Kaya sumigaw nga po ng hallelujah. Kaya ang mga nagmamahal sa Panginoon, sumisigaw ng malakas na hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sige, kakantahin po natin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ay, mayroon pala tayong ano. Sige. Ano sa website na pa? Sige, habang inaayos ni Pastora Janet, no? Ay, gusto ko po munang batiin si Sister Lenlen. Ayan. Thank you sa iyong pagdalo. Sana dire-diretso pero okay lang naman yan. No? Talagang minsan medyo busy tayo. No? At meron din siyang anak na maliit. At syempre binabati ko rin Sister Jane Pulay at si Brother Marlon. Happy anniversary sa kanilang mag-asawa. Praise God sa buhay ng ating treasure. Sino pa gusto magpabati? Praise God, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papurihan ka. Habang buhay, pagkuhay lingkod sa'yo. Habang buhay, pagkuhay sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y naroon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ang luha, papupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Ikaw sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na mabuti ka sa aming mga buhay. O Diyos, Ikaw ay buhay. Ikaw ay kumikilos, Panginoon. Pinapakita mo kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad. Tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Sa anumang panahon, Panginoon, anumang sitwasyon, ay masasabi po namin na Ikaw ay mabuti, Panginoon. Kahit po sa mga panahon na kami po ay may sakit, may karamdaman, Ikaw po ay mabuti sa aming mga buhay. Kahit po na kami po ay nasa gitna ng anumang problema at pagsubok, Panginoon, Ikaw po ay mabuti sapagkat
Ikaw po ay aming kasama, O Diyos. At ang pangako mo na hindi mo kami iiwan at pababayaan, Panginoon. Lord, dalangin ko, ang mga nanay po na naririto sa mga oras na ito ay pagpalain niyo po ng lubusan, Panginoon. Sila po ay punuin niyo ng kagalakan. Punuin niyo po, Panginoon, ng kapayapaan. Punuin niyo, Diyos, nag-uumapaw na pagpapala, Panginoon, ang ibigay niyo po sa bawat isa sa mga oras na ito, O Diyos. Hayaan niyo po, Diyos, na ikaw po ang aming mabigyan ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang madakila at maitaas sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming salamat po. Patuloy, Panginoon, na punuin niyo po kami ng iyong presensya sa hapong ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nasa bahay. Ay, ewan ko lang kung nandun pa si Pas Jen. Baka umalis na. Baka bukas na lang. Bukas, Friday. Sa Bible study. Baka hindi na. Praise God. So, ready na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Opo, bago dyan. Bago po tayo makinig at medyo nagre-recharge muna ang maghahayag ng salita ng Diyos. Ay, darako muna tayo sa pagbibigay. Kaya po pangungunahan po tayo ni Sister Jessica Mendez. Ayaw tayo mamaya? Ang gagawin? Ayan, atin pong ihanda ang ating mga kaloob at ibalik sa ating Panginoon yung kanyang pagpapala sa isang buong linggo. Ayan, tayo po ay manalangin at ipagpasalamat sa Panginoon ang ating kaloob. Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay, Panginoon, ng Krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin. Salamat sa provision, Panginoon, sa pangangailangan namin sa araw-araw, Panginoon, ay hindi mo po kami pinapabayaan. Panginoon, ibinabalik po namin ang aming ikapu, Panginoon, sa iyo pong iglesia, Panginoon, upang ito ay magamit, Panginoon, sa iyo pong sa pangangailangan ng iyo pong simbahan, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga kananay, Panginoon, na wala pa po at paparating pa lamang dito, ay inyo po silang ingatan, Panginoon, sa kanila pong daan, Panginoon. Salamat po sa inyo po namin pagkakatiwala, ang maghapong ito at ang gawaing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. So, pangilan si Sister Sarah sa pagtuturo? Pangatlo. Kasi una si Evelyn, si Jane. Yan. Sister Sarah na. At next week ay si Sister Jessica naman. Sige, darako na tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Handa na po ba tayong lahat? Tinatawagan na po natin ang maghahayag ng salita ng Diyos sa hapong ito. Sister Sarah Javier! Parang nanalo sa raffle, Ngayon, sino ang gustong mag-testimony? Punta dito. Sige po, ngayong hapon po ay, bago po ako magturo ng konti lang man ito ituturo ko, mabilis lang to. At manalangin po muna tayo bago tayo mag-ano ng salita ng Diyos dahil hindi natin magagawa kung hindi natin ipano. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa hapong ito, Ama. Salamat, Lord God, dahil dinako mo ang aming mga panyapak dito sa bahay-sambahan kung saan nagkatipon kami sa iyong pangalan lamang, Ama.
Lord, ipagkakatiwala ko ang aking buhay, Ama. Hiwalay sa iyo, wala pa akong magagawa. Turuan mo ako, Banal na Santong Espiritu. Ikaw ang aking good teacher. Wala akong magagawa, Lord God. Kaya ipagkakatiwala ko ang salita mo sa hapong ito sa iyong paanan, O God. Gamitin mo lamang ako ayon sa iyong kalooban, Lord. Ayon lamang sa iyong nais kung ano ang imong ipasabi sa aking mga labi, O God, ayun ang mangyayari sa hapong ito. Ama, alam namin, Lord, na ang makapangyarihan mong salita ay hindi ito mawala ng kabuluhan, O God, sapagkat ang salita mo ay makapangyarihan, O God. Ito ay buhay ng iyong mga anak na nananampalataya sa iyo, Ama. Kaya sa hapong ito, O God, ang gawain ito, Lord God, ay hindi gawain mo, kundi gawain mo ang women's ministry, O God. Ikaw na ang mag-multiply sa amin, O Lord. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, luwalhati, pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Sige po, ano ko po sa hapong ito is, ano po ito sa Mark chapter 11, verse 20 hanggang 24. Sabi po sa verse 20, ito po ay isang aral, makakuha po tayo ng aral dito. Ito po ay the lesson from the fig tree. Ito po yung puno na sinumpa ng Panginoon, pero makakuha tayo ng aral dito. The fig tree, the kahoy, ang sa ibang salin kasi, kahoyng olibo o kahoyng egera sa Tagalog. Sa English naman, the lesson from the fig tree. Basahin ko sa verse 20, sinabi, early next morning, as they walked along the road, they saw the fig tree. It was dead all the way, drawn to its roots. Yung sa verse sa chapter 10 kasi, habang naglalakad si Jesus, yung 12 disciples, habang naglalakad sila, yung time na yun, nagutom si Jesus at sa nakita niya yung puno at yung time na nilapitan niya, wala yung bunga, puro na lang dahon, nakikita niya. Yung time yung sinabi niya nga, simula sa araw na ito, wala nang makakain sa bunga mo at hindi ka na mamumunga pa. Yung time na yun, doon sa Mateo yun, na biglang natuyo ang kahoy at namatay simula dahon hanggang ugat yun kasi nakalagay root sa ugat. So dito sa Mark naman, binalik naman yung salita kasi ang gospel ng Matthew, Mark, Luke, John, paulit-ulit lang yan eh. May mga salita talaga paulit-ulit yan. So ibig sabihin, importante talaga yung paulit na salita. Kasi binasa ko sa Matthew, yung agad-agad natuyo yung kahoy na yun eh. At ang mga disciple ni Jesus ay namangha sa ginawa ni Lord. O ano nangyari? Anong klaseng tao to? Dahil ang punong ito ay tuyo agad. So dito sa Mark 11:24, ang ano ko dito is, sa verse, ang pag-uusapan po natin is about faith to Faith, pananampalataya, is about pananampalataya to. At sa verse 21, sinabi ni Peter remembered what had happened and said to Jesus, "Look, teacher, the fig tree you cursed has dead." Sabi niya sa Panginoon, "Guro, tingnan mo ang punong ito. Ito yung punong sinumpa mo at namatay na." Sabi sa Tagalog. And sabi sa verse 22, Jesus answered them, "Have faith in God." Sa verse 23, sinabi din ng Panginoon, "I assure you that whoever tells this hill to get up and throw itself in the sea and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him." Yun ang sinabi sa verse 23. Sa verse 24, "For this reason, I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for." Ang topic po dito is tungkol faith at ang aking title is What Faith Can Do. Ano ang magagawa ng pananampalataya? What faith can do? At sa verse 22, sinabi ng Panginoon dito, have faith in God every day. Kailangan natin sa araw-araw nating buhay, lagi tayong manampalataya. Hindi lang yun na tinanggap natin si Jesus, mayroon na tayong, kasi ang pananampalataya, kaya nga yung turo ni Praise Jasmine yung nakarang Tuesday, increase our faith. Kasi, diyan kasi si Lord naaamin sa faith natin talaga eh. Marami kung babasahin natin sa Old Testament hanggang New Testament, puro talaga mamangha si Lord dahil sa pananampalataya ng tao eh. Diyan talaga siya na kasi sinabi ng Panginoon din sa
Ang una kong puntos is 1, dito sa verse 22, makikita, have faith in God every day. Ang ibibigay ko dito ng halimbawa is yung sa Mark chapter 10, verse 51 and 52. Ito yung si Bartimeo na sinabi ng Panginoon sa kanya na yung tumatawag si Bartimeo nga, guro, yung sinabi, guro, gusto kong, sinabi ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa'yo? Di ba dahil na yan sa pananalig niya sa Panginoon, kaya siya nakakita? Yung sinabi ni Bartimeo doon sa Mark chapter 10, verse 51 and 52. Di ba sabi ng Panginoon, dahil sa pananalig mo, nakakita na siya. Yun, dahil sa ating faith talaga, kaya ang Panginoon makakilos. Pero kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, yan yung time na hindi talaga makakilos ang Panginoon. Kaya araw-araw sa ating buhay, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon. Kasi sinabi ng Biblia, kahit maliit lang talaga na faith, grabe no? Kaya nga sabi ko, yun lang palang hinihingi ni Lord, kahit maliit na buto ng mustasa, ang ating faith, nakakaano na tayo. Kaya sinasabi dito sa Hebrew chapter 11 verse 6, sinabi ng Panginoon, no one can please God without faith. For whoever comes to God must have faith. Sabi, kung sino yung lumapit sa Panginoon, kailangan manampalataya. Kasi yun ang sinabi niya sa Hebrew 11:6 hindi siya ma-please kapag ang tao talaga hindi nanampalataya sa Kanya. At saka sinabi ng Panginoon dito sa number 11, ng Hebrew 11, chapter 1, verse 6, kailangan, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, kailangan mayroon tayong pananalig sa Kanya. At kung sino yung lumapit sa Kanya, kailangan makaano talaga tayo ng reward. Nakalagay dito God exists and rewards those who seek Him. Yung hinahanap natin siya, yun yung una. Tapos pangalawang puntos, nakasabi dito sa verse 23, I assure you that whoever tells this hill to get up and throw itself in the sea and does not doubt in his heart. Bawal sa Panginoon yung alinlangan, kasi yung doubt, alinlangan yun pag-alinlangan sa Panginoon, sa ating puso. Madali lang sabihin na, Lord, nananalig ako sa iyo, Lord. Kaya si Jesus pala, tumitingin talaga sa puso ng tao. Kasi madali lang sabihin yan Katulad, pag-pray. Madali lang sabihin niya nag-pray, pero nasa actual na mahirap talaga mag-pray. Ang daming distraction. Para sa akin, kung magbabasa ko ng salita ng Diyos, 2 passage pa lang, grabing bigat ng mata ko. Grabe kasakit, inaantok na ko Tapos pag humiga ako, mamaya na ako magbasa ng Bible, bibigat talaga mata. Mamaya, itiklot mo yung Bible, dumilat na namang mata ko. Sabi ko, mahirap talaga. Kaya nga hindi ka talaga makasabi nga, lakas-lakasan ka lang, hindi. Kung hindi lang talaga sa biyaya ng Panginoon, yan ang ng Panginoon na huwag siyang pag-alinlangan. Kasi ang kaaway natin, hindi naman tao, mayroon dyan sa spiritual warfare ang ating hindi talaga yan. Sa panahon sa ating buhay, kailangan isilsil talaga yun sa kaaway na, ngayon, wala kang ganito. Hindi ka pa ba mag-alinlangan sa Panginoon? Ganyan. Kailangan talaga, hindi tayo mag-alinlangan kasi sabi ng Panginoon na, hindi siya natutuwa sa taong mag-alinlangan sa Kanya. At naging halimbawa ko dito is si Tomas. Yung si Tomas, sinabi doon ni Tomas na sa John verse 20, sabi ni Tomas doon sa John 20, yung sinabi ng mga disciples na sa time nga nagkatipon sila, wala doon si Tomas. Tapos yung nagkatipon sila, sinabi ng 11 disciples na Tomas na nakikita namin si Jesus. Anong sabi ni Tomas? Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko siya makikita. Hanggat hindi ko yung daliri ko sa kanyang tusok dito. Pero yung time nga nagkatipon ulit yung mga disciples, andoon na si Tomas. Ang sabi ng Panginoon, mas gusto niya ang taong nananalig sa kanya, hindi pa siya nakikita, kaysa yung nakikita na. Yun ang sabi niya kay Tomas. Ngayon, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Mas mapalad ang taong nananalig sa akin na hindi pa ako nakikita. Yun ang sinabi niya doon sa John verse 20, verse 24 to 29. Yun ang sabi ng Panginoon. Kasi si Tomas nag-alinlangan doon Kaya, hindi talaga pwede tayo nag-alinlangan. Ano na talaga sa buhay ng tao yung sa Matthew pa lang, mayroong mga disciples din nag-alinlangan. Samantala, ang disciples din, araw-araw din ang kasama si Jesus. Face to face pa nila nakikita ang Panginoon. Hindi talaga maano nga ang pag-alinlangan. Kailangan talaga araw-araw magkaroon tayo ng faith sa Panginoon. Kasi pag wala tayong faith, papasok dito yung
pag-alinlangan kung magagawa. Mayroon po ako halimbawa dito, kapatid ko, kapag nagpipray siya, magtatanong siya sa amin na, sasagutin kaya ni Lord ang aking prayer? Kaya natatawa ako. Sabi ko, huwag kang mag-alinlangan. Sabi ko, huwag ka na nang mag-pray kung mag-alinlangan ka sa Panginoon. Kasi kaya nga sabi ng Panginoon kailangan huwag kang mag-alinlangan sa puso mo. Kasi kapag pray ka, salita ka ng salita, pero yung puso mo nag-alinlangan, hindi ka talaga makakaano yan. Kasi sinabi din yan sa James Sinabi ng James na, chapter 1, verse 6, na ang tao nag-aalinlangan para siyang dagat na yung umaalon na huwag ka nang aasa. Huwag ka nang aasa na ang pinag-pray mo sa Panginoon, mayroon kang matanggap. Kasi nag-alinlangan ka Yan ang ng Panginoon. Kailangan huwag mag-alinlangan. At number 3, believe our Lord Jesus Christ. Sinabi dito sa chapter verse 24, sinabi dito, for this reason, I tell you, when you pray and ask for something, believe that you have received it and you will be given whatever you ask for. Itong pananalig at ang pananampalataya, magkasama to kasi hindi man to, di ba pas, hindi ito sila magkaano yung paniniwala at pananampalataya. Naniniwala ka sa mga bagay na pinagpipray mo na mangyayari sa buhay mo. Yun yung sinabi, kailangan paniwalaan natin ang ating Panginoon na ang halimbawa naman dito halimbawa dito sa believe our Lord Jesus Christ dito sa John, ito si Lazaro dito sa John chapter 11 verse 40, yung namatay na si Lazaro, tapos 4 days na siyang nalibing. Tapos, para sa atin, 4 days, mabaho na yan Pero dahil yung magkakapatid na si Lazaro, si Mary at si Martha, yun yung parang best friend na ni Lord yun Kasi yung namatay si Lazaro, umiyak si Lord Jesus weeps, di ba? Pero yung time na yun, sabi ng Panginoon, kay Martha niya sinabi to Ang sabi niya, sabi niya sa 40, Jesus said to her, did not I tell you that you would see God's glory if you believe? Kapag naniniwala lang pala tayo sa Panginoon, doon niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan. Kapag hindi ka talaga, isipin mo, grabe 4 days na namatay, tapos mabaho na, pero pag totoo talaga, ang pangalan ng Panginoon is buhay talaga, buhay. Kasi sabi niya I am life and the resurrection. Kaya kapag sinabi talaga ng Panginoon, kailangan talaga paniwalaan at kailangan din talaga natin ang mga salita ng Diyos ay mangyari at maganap sa ating buhay. Kasi isipin natin na kung wala kang believe sa Panginoon, hindi mo makikita yung glory ng Panginoon. Kasi sa buhay pa lang ni Lazaro, pinakita na ng Panginoon na hindi ko ba nasabi sa iyo na kapag ikaw ay manalig sa akin, ay makikita mo ang kapangyarihan o kaluwalhatian ng Panginoon. Yung sinabi niya kay si Martha kasi parang parang may pag-alinlangan din si Martha Kasi si Mary, si Mary, yun yung nagbuhos ng sa Panginoon. Si Martha kasi puro, yung una siya ang nagreklamo, di ba? Si Martha talaga ang sa Panginoon lagi. Pero dahil sa malapit si Martha at si Mary kay Lazarus, yun ang niya kay ipapakita niya talaga. Yung sinabi ng Panginoon, tanggalin mo yung bato. Yun di ba namangha sila sa ginawa ng Panginoon? Kaya kailangan, huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon, maniwala tayo, at magkaroon tayo ng faith every day sa ating Panginoon. Hindi yung faith lang ngayon, bukas wala. Kasi sa akin talaga, kailangan din sa akin talaga yan Kasi minsan pag dumarating yung mga mayroon talaga. Sa buhay ko lang mayroon talaga makasabi ka, Lord, hindi naman ako nagsabi sa Panginoon, Lord, wala ka ba? Iniwan mo na ba ako? Hindi. Magsabi ako, minsan kasi makaisip pa nga, Lord, parang ganito, bakit ganito, mga ganyan-ganyan? Minsan kasi maisip ko, kulang sa sarili mo. Inaano talaga ng Panginoon Kailangan araw-araw, faith po. Kailangan increase your faith. Kaya ito ang inaano ko nga, have faith in God every day. Yan ang sinasabi ko nga kailangan, araw-araw, mayroon tayong pananampalataya sa Panginoon. At yung devotion natin, araw-araw binibigay ni Pres, nakakatulong din yan. Kanina nga, sumakit ang ulo ko kasi gawa ako ng devotion, mayroon pa ganito. Sabi ko, sumakit ang ulo ko, niligo ko, nawala. sabi ko, Lord, maano lagi yung itong
Kung sa atin lang, kung hindi lang ba natin utos sa Panginoon, bakit natin gagawin, di ba? Kung hindi lang utos ng Lord, utos to ni Lord eh. At saka lagi pinaisip ng Lord sa akin na yung mga leader ninyo nagsasabi, ganyan, kasi maraming mababasa mo sa old at saka new, lahat ng mga tao, yung mga leader nila talaga, sumusunod yung mga member eh. Hindi mo pwede sila yung mga leader, i-backbite mo, hindi talaga pwede. Kasi, ano yan eh, nilagay ng Lord. Kaya sabi ko, yung malayo ako sa women's, lagi ko sinasabi, ayaw ko na sa women's. Sa Bible study na lang ako, sa meeting. Pero alam mo, sa totoo nagtuturo ako kahit sa mga anak ko, sinabi ko, hindi ako tinatanggal ni Lord sa women's. Pinakalapit ako sa women's. At saka, ang pinapakita sa akin, lagi ako magsasabi, ayaw ko na ganito, ayaw ko na sa women's. Bakit? Bible study na mayroon na. Prayer meeting mayroon na. Pero alam mo, lagi ako pinapakita sa kanila na, kung ano ko sa women's. Kaya bitaw, minsan bumabalik ako. Kaya inanong nilong sa akin kasi, alam nilong ang ating isip eh. Kung ayaw mo, alam talaga yan. Balik ka sa women's. Kaya bumabalik ako. Kasi lagi ang pinapakita. Ang pinapakita ng Lord talaga sa akin, ang una, ang si Press Jasmine. Kasi sabi niya sa akin, may mga bagay kasi na si Press Jasmine na mayroon siyang nagawa sa buhay ko. Hindi mo kasi masabi na, yung bitang, dapat kasi ang tao kapag may nagawa, ipakita yan sa Lord sa iyo eh. Yung mga tao na yan, may nagawa siyang ano sa iyo, ganun. Oh, yung anak ko ngayon si Lehan, kapag nag-pray siya, sinabi niya sa akin, ma, pag nag-pray ako, ma, pinapasok daw ni Lord sa kanya si Pastor Joyce. Kaya nga sabi ko, di ba pas ganun yun? Kapag may isinsin si Lord, ang Holy Spirit sa'yo, ipag-pray mo yan. Sinabi ni Lihan sa akin, alam mo ba, pag nag-pray ako, lagi inaano mo ng Holy Spirit sa akin si Pastor Joyce. Sinabi ko sa kanya, kung mayroong sinabi ang Holy Spirit sa'yo, ipag-pray mo. Kasi pinapaano niya Holy Spirit, ipag-pray mong tao, ganun yun eh. Kaya nga sabi ko, kaya hindi ka pwedeng pumalas. Kailangan talaga magpasakot ka ba? Kasi sa ugali ko talaga din, parang yung bitong mayroong di tayo na lumihis ka, parang kang baboy bitong na bramo bitong na umalis ka, parang gusto mo kaya hindi ka pala pwede. Hindi ka pwede. Kailangan talaga magpasakop sa leader, submit ka. Kaya nga sabi ko, kailangan talaga magpaano ka sa ating mga leader, hindi natin sila i-backbite. Kailangan, ang ugali ko kasi kapag ayaw ko sa leader, nilalapitan ko yan. Pag may nasabi silang masakit sa akin, ganyan ako. Hindi ko nga, kasi mayroon ako nasabihan sabi ko, alam mo, ko sinasabi mo, nasaktan ako. Pero yung ganun lang, hindi ko yan nire-review ako ni Lord lagi sa huwag ko i-backbite yan kasi ganito. Kasi natakot ako yung buhay bitaw ni Moises at saka pinag-chismis nila si Moises, tapos nagalit si Lord, na bakit pinag-anuhan mo yun si Moises? Kaya ayaw mo yun kasi si Moises ang inano ko. Kaya natakot ako eh. Kaya sabi ko, hindi ko pwede. Hindi mo pwede talaga. Kung ano leader mo man yan, magpasabit ka, magpasakot ka, yun ang na-apply ko sa sarili ko at kailangan mo open ka sa leader mo. Open ka. Yan ang sinasabi ko sa mga anak ko, kay Julian, anak, tahimik kasi ito eh. Tahimik din si Julian, tahimik. Kaya nga sabi ko na, magpasakop kay Kati Joel, magsabi kayo, kasi sa Julian ninyo, tahimik. Minsan ako nga malapit kay Julian eh. Ikaw, Joel, anong problema sa mga anak ko? Kasi tahimik yung mga anak ko. Kasi ayaw ko yung nag-aano na yung mga leader nila sa mga message, ganun na din. Ginagaya ko yung mga anak ko, minsan kasi sabi na, tahimik kasi sa Julie, nahiya kami lumapit. Ikaw hindi, kailangan kayo open kayo sa leader ninyo at makikanuhan kayo, yan ang gusto eh. Yung kasi ang magandang relasyon kapag hindi pang tayo, hindi tayo katulad ng sabi sa akin, sabi ko nga sa ating mga officer, inano tayo ng Panginoon dyan, kailangan tayo makiano tayo, yung bitong kung ano yung suggest ni Press, kung wala si Press, si Vice, bawat isa sa atin, mayroon tayong unity. Yan ang maganda eh, kasi kapag isa sa atin, mayroon talagang lumihis, yun ang magkagulo, yung isa wala. Kailangan bawat isa sa atin, inilagay tayo dyan, mayroon tayong
kanang patient talaga at marunong tayong makinig sa mga suggestion sa iba ganito na para mag-ano tayo sa Panginoon. Mag-iisa tayo. Una, have faith in God every day. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon araw-araw. At pangalawa, huwag natin pag-alinlangan ng Diyos dahil kaya niyang gawin ang lahat. At number 3, believe our Lord Jesus Christ. Paniwalaan natin ang Diyos na ang lahat nating pinag-pray ay sa ating prayer dito sa verse 24, ang aking conclusion, if you believe our Lord Jesus Christ and never doubt, you will see God's glory. Kapag tayo ay naniwala sa Panginoon at hindi tayo nag-aalinlangan, tayo ay, ano yung God's glory? Pascal, wala tiyan, yung kapangyarihan. Maano natin yung, maranasan natin ang kaluhatian natin Panginoon. Yes, yan lang po. At salamat sa Panginoon, tayo po ay pray sa hapong ito. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat po God dahil tinuruan mo kami, Ama, na magkaroon kami po ng pananampalataya sa iyo araw-araw. Ama, patawarin mo kami dahil sa panahon, sa oras, Lord God, na magkaroon kami. Kung nakita mo kami sa puso namin, Lord, na may pag-alilangan sa iyo, patawarin mo kami, Ama, at turuan mo kami sumunod sa iyo, O Lord. Bigyan mo kami ng puso na puno ng walang pag-alilangan, O God, dahil ikaw ay naranasan na namin sa aming mga buhay kung paano ka gumawa, kung paano ka nagpakita ng kapangyarihan mo, O God. Lord, turuan mo kaming manalig at magtiwala sa iyo, Ama, dahil ang lahat ng aming sagot ng aming buhay ay ikaw, Panginoon. Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay, ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan, ikaw ang lahat sa aming buhay, Ama. At maraming salamat po, Lord, sa hapon ito. Naway, Ama, ang salita mo ay hindi ito mawalang kabuluhan, O God. Ito po ay aming sa aming puso, O Lord. Maraming salamat po, Lord, sa buhay mong salita. Sa iyo lamang, Ama, ang aming papuri, luwalhatin, pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Praise God. Yung context ni Sister Sarah, yung nakita ng Diyos, yung sikomoro, walang bunga, sinumpa niya. No? So parang, paano kaya kung tayo yung hinanapan tayo ng bunga ni Jesus? Diba? Sister Jasmine, nasan yung bunga mo? Isa parang ganun din, tapos sabay wala. Ano? Okay. Tama naman din. So, gracious siya, no? By the grace of God nga po pala, no? Opo. Pero buti na lang yung puno lang yung sinumpa niya, no? Tapos pagkatapos nun, yun na yung pananampalataya na, no? Tapos binanggit din ni Sister Sarah yung increase our faith. Yun, wag mag-alinlangan. No, katulad ni Marta. Ni Tomas. Ayun, si Marta kasi parang pinagalitan niya pa si Jesus. Bakit ngayon lang nagpunta? No? Tapos yung bubuhayin ulit ni Jesus si Lazaro. No? Tapos yung may sinabi siya kay Marta. Ano may sinabi niya? Yun, if you believe, you will see. Yun, God's glory. Yun, talagang napaka-importante po talaga ng pananampalataya natin. So, paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya? Pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante din ang ating devotion. Di ba po, Vice? Napaka-importante po talaga ng ating mga devotion. Kasi kahit na medyo busy tayo sa buong araw, hindi tayo nakakapagbasa, at least nakapag-devotion naman tayo. No, yun talagang ang topic po ng ating devotion ay huwag kang susuko. No, kasi sinabi din doon may gantimpala kapag tayo ay hindi sumuko. Kaya dapat yung faith natin, lalo nating pinapatatag. Diba yung pananampalataya natin? Kasi talagang dadaan tayo sa anumang problema at pagsubok. Pero yung mga problema at pagsubok na yun, yung pala yung magpapatatag sa ating mga pananampalataya, no? So,
Bago po tayo dumako sa announcement na habang ginagawa po ni Sister Sarah ang ating announcement, nagawa na ba? Gagawin pa lang. Nagawa na. Pero mamaya na yan. Mag-reflection po muna tayo. Ang ating pong reflection, isa-isa po tayong tatayo dito. Ngayon pa lang ako mag-iisip. Vice, may naisip ka ba, Vice? Na tanong na pwede i-reflection natin. Tungkol sa faith, no? Tungkol sa pananampalataya. Sige, ganito na lang. Question number 1. Yun yung sasagutin natin. Or ano na lang kaya? Ano na lang? Yun na lang, yung paano mo... Ayun. Yun na lang. So, paano yung about faith? Ayun, ano yung naagrema? Ano nga yung 3 points nga po? Ano yung 3 points? Number 1, faith in God every day. Manampalataya ka sa Diyos araw-araw. Number 2, huwag manampalataya araw-araw. Number 2, huwag mag-alinlangan sa Diyos. Parang isa. Sige, number 3, manampalataya, huwag mag-alinlangan. Number 3, baka yun. Manampalataya, wag. Una, number 1, manampalataya. Number 2, wag maganin lang. Ganda dito. Ang pananampalataya, hindi daw, ang daw, pero pananampalataya. At nag-aalinlangan. So yung unbelief, wala talagang paniniwala. Ayun. Unbelief. Ayun. So ano po Ito pa, explain ko lang. Ito ang unbelief, ito ang belief, ito ang faith, ito ang unbelief. Ano sabihin na yun lang? Naging lahat. Diba? Kapag dumating yung time na parang belief, meron kang faith. Ang doubt may faith ko eh. Pero, hindi lang na mawalan mo paniniwala. dinadaya ka na ni Satanas. So, yun, kaya ka nagda-doubt, kaya ka nag-unbelieve. Tama. Tama. So, doubt. So, faith, doubt, unbelief. No? So, dapat lagi tayo dito nasa faith. Kahit nakikita mo na yung sitwasyon mo, so nandiyan na, nagda-doubt ka na. Pero balik ka ulit doon sa salita ng Diyos, sa pangako ng ating Panginoon. Kaya doon, magmumula ulit yung ating faith, no? Mag-grow ang ating faith kapag lagi tayong bumabalik sa salita ng Diyos. No, kapag nandito ka na, totoo kaya? Bakit sabi ng Diyos, hindi niya ako pababayaan? Bakit, ganito ako, may sakit yung anak ko. Diba? So, nagda-doubt ka na nun. Balik ka ulit sa salita ng Diyos. Diba? Attend ka ulit ng Bible study. Attend ka ulit ng prayer meeting ng women's. Attend ka ulit. Diba? Wag mong gagawin, wag umattend. Kasi kapag nag-doubt ka na, tapos hindi ka na nakinig, hindi ka na nagbasa, hindi ka na umattend, papunta ka na sa unbelief. Balik ka na naman doon. Galing ka na doon eh. Di ba? So, napaka-importante ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Pananampalataya, no? Kaya, ang reflection natin, ano ang masasabi mo yan? Anong masasabi mo doon sa paliwanag ni Pastor Janet? Faith, doubt, unbelief. Sige, pangunahan tayo ni Vice. Pipili lang mag-isa.
based lang sa napakinggan. Ayan po. Base po sa naintindihan ko sa salita ng Diyos na binigyan ni Ate Sara, yung ano kasi, yung faith, yung sabi sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari yung ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na di natin nakikita. Yun yung faith natin. Para hindi tayo, syempre, base lang din sa akin, sa atin, para hindi mawala yung faith natin, magbabad talaga tayo. Kasi yung daw tayo, yung pag-aalinlangan, sa kaaway yan eh. Bibigyan tayo ng lason kung ano yung papasok sa utak natin talaga. Kaya, bumalik tayo dun sa mga pangako ng Lord para patuloy natin yung faith na meron tayo, mas lalong lumago. Yun nga, magbasa ng Biblia, talagang para malaman natin yung ano ni Lord, yung pangako niya, yung gagawin niya sa buhay natin. Para hindi mawala yung faith natin, hindi tayo mag-alinlangan, hindi tayo tawag doon, ng demonyo, malinlang. Kailangan, lagi natin naanin yung mga pangako ni Lord. Pangahawakan natin. Yun lang. Basta lang sa naunawaan ko talaga. Ayun. Bumalik siya sa Hebreo chapter 11, verse 1. Yun. So talagang lagi tayo doon yung mga bagay na hindi natin nakikita, papaniwalaan natin. No, wag mong paniwalaan yung bagay na nakikita mo kasi ginagamit yan ni Satanas. No, ginagamit niya yung paraan para bawiin ka niya, no? Parang iligaw ka niya. Hindi ka na pala niya mababawi, kay Lord ka na eh. Parang iligaw ka niya, no? And next po, Pastora Janet. Sino yung nakakaalam ng kwento ni Peter nung siya lumakad sa ibabaw ng tubig? Ang pananampalataya na hindi nauuga, lagi nating number 1 dyan, dapat rooted tayo sa Word ni God. Yeah? And number 2, dapat tayo po ay hindi lang rooted, may tawag doon, tayo ay nakafocus. Nakafocus kay Lord. Di ba si Peter, nung sinabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, mga kasama niya sa bangka, multo, multo. Di ba, naglalakad sila sa ibaba ng tubig. Pero ang sabi ng Panginoon, ako ito. Si Peter talaga, ang tawag dito, masyadong agresibo. Di ba? Lord, ikaw ba talaga? No, ako ito. Sabi, kung ikaw nga yan, gusto ko lumakad din sa ibaba ng tubig. Ang sabi ng Panginoon, eto lang tingnan mo si Peter. Tingnan mo si Peter. Si Peter, mabibilib ka rin kay Pedro, bagamat siya'y lumubog. Tingnan mo, sabi ni Pedro, sabi ni Pedro, ikaw ba talaga yan, Lord? Sabi niya, ako nga. Kung ikaw yan, gusto ko lumakad din sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, halika. Di ba? Ano yung, saan siya nag-focus? Doon sa word ni God. Come. Pag sabi ni Lord na come, alam naman ni Peter, bilang isang, di ba, mangingisda, na hindi pwedeng makalakad ang isang tao sa ibabaw ng tubig. Pero ang ginawa niya, humakbang siya. That is faith. Nakalakad? Yes! Siya lang naman yung natural na tao na nakalakad sa ibabaw ng tubig eh. Nakalakad siya. And number 2, focus. Kasi nakafocus siya kay Lord. Pero kapag nawala yung focus natin kay God, kay Jesus, pag nawala rin yung ating sa salita ng Diyos, focus sa salita ng Diyos, hindi natin magagawa yung mga bagay na maging posible sa ating mga buhay. Kasi nakakagawa lang ang ating pananampalataya sa buhay natin ayon sa pinaniniwalaan natin. Yun din yung gagawin ng Diyos sa atin. Tama? Di ba? Obligado ang Diyos na gawin kung ano yung pinaniniwalaan mo. Ayun. Kasi kung hindi ka naniniwala na hindi ka yayaman, hindi ka gagaling, hindi gagawin ni Lord yan sa'yo. Kasi di ba? Yung si Komoro, hindi ka na magbubunga. Salita ng Diyos is powerful. Hindi na nga nagbunga. Kung sinasabi natin lagi everyday, pagising natin, Lord, pinagpala mo ako, Lord, nung maghapon ko, Lord, provided, Lord, masaya ako, Panginoon, ang araw na ito, ako po'y tagumpay. Di ka nang gagawin ng Lord sa'yo sa maghapon. Lord, wala akong. Lord, nalulungkot ako. Lord, bete na lang, wala mo ang pera mo. Di ba? Para huwag tayong magmakaawa, anak tayo ng Diyos. Dapat masaya ka pagising mo kahit anong sitwasyon ng buhay. Lord, thank you, Lord. Alam ko, Panginoon, bless mo na ako maghapon. Provided ang lahat ng pangangailangan namin. Yan ang faith. Walang halong pag-aalinlangan. Kayang gumawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin yan. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Yun lang. Focus and, dapat rooted. Rooted sa word. Tapos focus.
Lord. Focus ka, Praise Lord. God. Rooted and focused kay Jesus. Ayan. Pastora, nagtataka lang po ako kay Peter. Di ba po si Peter po mangingisda? Pero bakit po nung lumulubog siya, natatakot siya? Lumubog, marunong naman siya lumangoy. Di ba? Oh. Okay. Kasi may yun lang kasi nakakapagtaka kay Peter, marunong siyang lumangoy. Kahit naman lumubog siya, kaya niya naman, di ba, lumangoy, pero bakit natakot pa rin talaga siya? Dahil yan nga, yung alon at nasa gitna. Yun. Pero kahit, kaya ako sabi ko, itong si Peter na to, mangingisda yan, imposible na hindi siya marunong lumangoy. Diba? Pero bakit, talagang si Peter talaga, Ah, kaya pala, hindi na siguro naisip na, ay, pag lumubog ako, lalaki naman ako. Ayan. Ayan, tama. O, puro siya Lord, no? Parang, Mama! Mama! Siya naman, Jesus! Lord! Opo. Yes. Opo. Yung prayer niya, parang, Jesus save me. Napaka-ikli lang, ilang words lang yun, Jesus save me. 3 words lang, hindi yung napakahaba, ilang oras. Pero yung 3 words lang ginamit ni Peter, talagang instant, no? Tinulungan siya ng Panginoon, muli siyang inangat, no? Kaya, praise God, kahit na nasa gitna tayo ng palubog-lubog tayo, ayan. 3 words lang, Jesus saves me, save me, ayan. So talagang agad-agad, no? Nandiyan ang ating Panginoong Diyos, no? Sige, next po, si Pastora Bita. Ang sarap pag-usapan ng ano. Kasi ako sa naranasan ko, dahil ito naman ang edad ko, papasalamat ako sa Panginoon. Sa karanasan ko kasi lalo na kung may nararamdaman ako, wala akong pag-alinlangan sa iyo, Lord. Alam mo, pagagalingin mo ako. Dahil wala naman magagawa kung may pera man ako, magpagamot man ako, kung hindi mo kauluban na gumaling ako, patay ka rin. Oh, alam mo, ang ko, sa kanya lang ako eh. Sabi dito, pa-check up ka na eh. Sa lahat ng ayaw ko yung ganun. Kasi naranasan ko yan si Jack nung naging sakit ko noon na hindi ako makatayo. 1 buwan kaya ako nakaratay noon. Hindi ako nakakatayo, umagapang ako papuntang CR. Dinala ko ni Jack doon sa private na doktor, diyan sa Takateria. Pagdating doon, pinagmasdan ako. Nung pinagmamasdan ako, sabi niya, alam mo, yan ikaw mamatay mo. Gulat ako, sabi ko, ay, in Jesus name. Sa loob-loob ko, naungusap ang Kaya nga ako nagpunta rito para magpagamot. Hindi para iganon niya. Di ba ang mga doktor, dapat sasabihin, alam mo, pag uminom ka nito, gagaling ka. Siya hindi eh. Tiningnan ka pa lang. Ganun ang sinabi. Kaya sabi ko, hindi ka na, uwi na tayo. Sabi ko, ay, Jack, uwi na tayo. Uwi na ako, ayoko. Sabi niya, Nay, ano ka pa? Check up ka pa. Ayoko. Nagbayad siya nang hindi ako nagpaano. Kasi parang ako doon sa doktor. Ayoko. Sabi ko, umuwi na kami. Alam mo, pag uwi namin, pumasok ako doon sa bahay, lumuhod ako, sabi ko, Panginoon, ikaw na lang ang pag-asa ko. Dahil sabi ko, yung mga doktor tumatawag din sa'yo kapag wala nang pag-asa, di ba? Sasabihin doon sa pasyente, manalangin ka. Doon na lang tayo. Ibig sabihin, yung gamot na yun pang lang yun, pang dipinsa lang yun, doon talaga sila umaasa sa Diyos. Kaya kapag tayo po ay nagkakasakit, sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ako pupunta ng doktor. Kung kalooban mo kunin mo ako, handa ako. Pero kung hindi, papagalingin mo ako. Kasi marami pa akong dapat gawin. Ganun ako. Parang do or die ako mag-pray. Nung nagkabahay kami doon,
na sa Santa Cateria. Lahat dito ata nakapunta doon, si Lester Bergie napunta doon. Nag-apply doon, wala, hindi sila nakakuha. Sabi ko doon, nagsurat ako, ihuhulog ko sana sa prayer box niya. Sabi ko sa Panginoon, Lord, pupunta ako doon. May hawak akong 3,000. Alam mo na nangungupahan lang ako. Ayoko mangupahan, Panginoon. Hindi namin kaya. Alam mo naman na wala naman kaming inaasahan, kundi ikaw. Sabi kong ganun, marami akong sinabi sa kanya, kailangan pagpunta ko doon, Lord, bigyan mo ako ng matitirikan, kahit maliit lang. Maliit nga lang ang sinabi ko, kaya maliit lang. Kahit maliit lang, ang sabi ko pa, may CR, may sala, may tulugan. Yun lang ang sinabi ko, hindi ako nag-ano ng malaki. Eh, yun nga lang talaga yung bigyan. sabi nga ni Pastor, hindi sabi ni Pastor, pag nagpepe kayo, malaki na hingin ninyo. Ako kasi, sabi ko kasi, ayoko Lord ng yung kuryente, ninanakaw. Ayoko ng ganun. Bigyan mo ako ng bahay na sarili, tapos may kuryenteng sarili, may tubig. Hindi yung ko lang, mamaya-maya, anuhin ka ni Rocky dyan, kahit lasing. Diyos ko, yun ang binigay sa akin ng Panginoon. Kaya, tayo bilang Kristiyano, ang hawakan natin yung pangako ng Diyos. Huwag tayo agad nakapokus doon kasi may pera ako. Magpapacheck up ako sa magandang doktor. Huwag ganon. Unahin muna natin ang Diyos. Panginoon, ipag-pray muna natin. Kasi naranasan ko yan kay Jack nung dalaga pa na sumakit ang tiyan. At saka nangingitim itong mga ito, mga kuko sa paa. Ang dinamdam lang niya, tiyan ha. Punta kami sa General Hospital ng diyan sa diyan sa Quezon City. Punta kami doon. Ditinignan. Ang sabi ng doktor, wala silang makitang sa tiyan kung ano ang diferensya. Mahirap naman daw pa inom ng gamot. Kailangan operahan. Sabi kong ganyan. Wala rin sa yung aming pagpunta doon. Inabot kami ng 5 araw yata kami doon. Tapos si Pastor pa nga, mahirap pa yung buhay noon ni Pastor. May akansya siya, binuksan niya. Kasi wala rin akong pera. 250 yung laman, puro bariya. Yun ang dinala ko doon sa doktor, check up sa kanya. Umuwi kami, kung paano kami pumunta doon, ganun pa rin pag-uwi. Di pagdating ko sa bahay lumuhod ako. Panginoon, sabi kong ganyan, galing na kami sa doktor. Nagkautang pa ako sa pastor ko. Salita ko. Ano ba ang gagawin ko, Panginoon? Ikaw naman ang Diyos na makapangyarihan. Anong ipapahid ko sa tiyan? Anong ipapainom ko? Turuan mo ako. Sabi kong ganyan. Bata pa yung anak ko para kuhanin mo. Sabi kong ganyan. Alam mo ba? Hindi ako tulog eh. Parang nakalimot lang ako. Nanaginip ako. Sabi doon, kumuha ka ng 3 dahon ng tuba. Lagyan mo ng tig-1 tuldok na gas. At idarang mo sa apoy at itapal mo. Nangatwiran pa nga ako eh. Doon sa panaginip ko, sabi ko, Lord, di ba sa pilay lang yun? Ialam ko sa intiyan ang masakit eh. Nangatwiran ako. Ano talaga eh. Sabi ko, di ba sa pilay lang yun, Panginoon? Basta ilagay mo yan. Kamay lang ang nakita ko eh. Kamay. Tapos, pinikilabutan ako. Gising ako madaling araw, nag-hysterical ako. Sino mautusan ko? Saan ba dito yung tuba? Saan dito yung tuba? Nag-utos ako sa bata. Sabi ko, bayaran kita, be. Ikuha mo ako ng dahon ng tuba. 3. 3 dahon lang doon sa may, doon sa mura. Alam mo, ito na nung nakakuha. Yun ang ginawa ko. Kasi nanaginip na ako na binuhat si Jack. Paitaas na eh. 4 sila. Sabi ko, huwag naman, bata pa yung anak ko, marami pang gagawin yan sa ministry. Gumanon pa ako. Kaya isinauling ganun. Tapos yun na nanaginip ako. Alam mo ba nung itinapal ko, sa madaling salita, tinapal ko yung dinarang ko na tuba. Pagkatapal ko, hindi ko makain nun pagkatapal ko sa tiyan, biglang umupo, minuto lang, ang hingi ng pagkain. Yun lang, wala na. Isipin mo yung himala ng Diyos yan. Kaya tayo magsasalita tayo. Sasabihin natin kung ano yung anong dapat kong gawin, Panginoon? Turuan mo ako. Ako ganun eh.
Ganun ang sinasabi ko. Kaya, binigyan pa niya ng buhay yung anak ko. Pero mo ilang taon pa bago nagkaganon. Kasi sabi ko sa kanya, doon ko nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Totoo yan. Kaya ako, pag nagkakasakit ako, wala. Masakit ako ito. Di. Gumaganon ako. Alam ko kanina ako nakipag-away sa demonyo. Pag may naramdaman ako, oy, diablo ka. Hindi mo kaya yung Diyos ko dahil mas makapangyarihan sa iyo yung gumaganon ako. Kaya, pag hinanagpas ko kagad ko ano yung masakit sa katawan ko. Jesus, yung katulad dito ko, hindi ako makahinga. Ang hirap umubo, ang hirap huminga ng diretsyo. Ay, sumisigaw ko, ay! Oh, sakit-sakit. Biruin mo yun. Sabi ko, di ka magtatagumpay. Naghanap ako gabi. Tuba ang naisip ko, 3. Pinadarang ko sa apoy sa anak ko kay Joby. Ako gabi na. Pinalagay ko sa panyo, tapos lagyan ko ng lamis, kinikising. Tinapal dito ko. Alam mo ba yung tuba kung ano nangyari? Para siyang idinarang na, parang pag ginanon mo, ano ka agad yung... Tuyong-tuyo siya na, ano? Oo. Tuyong-tuyo siya. Tinapal dito. Nakahinga ako ng maayos. Tapos, nag-order siya sa online ng ano, yung, parang ano siya, para yung salumpas, pero ano daw yun, yung luya daw yun. Luya. Tapos, tinapal niya dito ko. Hanggang saan nakauwi ako sa bahay. Hanggang hindi nawawala ang init niya, hindi siya matatanggal doon. Ayun lang, hanggang sa ngayon, purihin ng Panginoon. Kaya ako, pag sinabi ng anak ko, pa-check up ka, dala kita sa doktor. Yoko! Mamamatay ako na doon. Wala naman tayo magagawa kahit may pera tayo eh. Yung iba kasi, doktor, ano? Nangyari yan sa apo ko kay Daniel. Si Daniel, wala na, maitim na ito. Tawag ka agad dito pa sila, Pastor JR yung nakatira. Tawag to si Jonah. Pastor JR. Dalhin mo kami sa ospital. Sus, yung bata wala na eh, nangingitim na eh. Sabi niya, sakay ka na eh. Sabi ko, wag mo kong dalhin. Kayo ang sumakay mag-ina. Pumasok ako sa likod ng pinto. Lumuhod ako. Panginoon, ikaw may-ari ng buhay ng ng apo ko. Lord, alam mo, walang tatay yung apo ko. Kami lang dito, mag-ina, sa'yo lang kami umaasa. Panginoon, magmumahayaan na mawala yung bata. Sabi kong ganyan. Tapos, inutusan ako ng Panginoon. Napuntahan ko doon. Ipag-pray ko yung bata. Pagdating ko doon, naka-oxygen na. Maliit pa yan, baby. Naka-oxygen na. Sabi ko, pagdating doon, tanggalin yan, tanggalin. Pinatanggal ko yung mga swero. Tanggalin niya pag oxygen. Sabi nung ano, ay, wag po, hindi po. Magaling na yung apo ko. Tinanggal yun. Umuwi kami. Pagdating sabay, sabi ni Jonah, no, may pag-ano, wala, magaling na yung bata. O, magaling. Pakabuti talaga ng Panginoon. Kaya wag tayong maligalig. Wag tayong yung parang magabag ka, mamamatay. Huwag ka matakot mamatay. Kung yung nakalooban ng Panginoon, lahat naman tayo patawuron eh. Yun ang panghawakan natin, yung gagawin ng Diyos. Kasi yung pera, yung sinasabi ko, yung mga presidente nga nagkakamatay, isang tamak ang pera niya, ba't namatay? Kasi, mayroong may-ari ng buhay, di ba? Kung kalooban pa ng Panginoon, nabigyan ka ng buhay, bibigyan ka. Huwag ka lang mag-alinlangan. Panghawakan mo yung kanyang mga pangako. Yun lang. Thank you. Thank you, Lord. Praise God. Salamat po sa buhay ni Nanay Vita. Ayan, next na daw, Sister Jessica. Pinag-iinitan talaga ako natin Sister Sarah. Ayan, sa akin naman, yung about sa faith. Ayan, yung share ko yung nandun ako sa abroad. Ayan. Nung simula nung sumakit yung sikmura ko, akala ko ano lang siya, normal. Parang meron ka lang kapag, ganun. Tapos, tumagal siya ng siguro mga 3 araw, ganun. Then sabi ko, bakit ganun? Nahihirapan akong umutot kasi ano siya eh. Ang sakit talaga eh. Yung kulo niya,
hindi siya kulo na parang normal lang sa tiyan na may kabag. Hindi siya ganun yung kulo niya. Yung kulo niya nasa pinakadulong-dulo ng nasa kalikod ng sikmura mo, ganun siya. Na parang ang hirap niyang dukutin, idiin para umano sana yung hangin. Kaso, ayaw, ganun. Tapos, hanggang sa, nakakaya ko naman sa araw-araw kasi kailangan pumasok, kasi ako maglilinis ng bahay. Then, nung ano na yon, parang hindi ko lang siya pinapansin, pero panay lang ako haplas. Kasi meron akong katengko na baon. Wala kasi dun sa abroad. Ang ano lang nila, yung mga simpleng ano lang. Then, ayun. Nung ano, sabi ng pinsan ko, magpaalam ako sa amo ko na magpa-check up kasi libre naman yung insurance namin. Then nung nag-ano ako, one week na siya masakit, ganun lagi. Tapos ilang oras yon, siguro mga 3 oras, tumatagal yung sakit niya. Tapos, syempre kung ganun lagi yung sakit niya, parang ang hirap kasi kumilos, lalo na pag umaga. Tapos, nung nagpa-check up kami, in-ultrasound. Tapos nung nakita ng meron daw akong, ang tawag nito, yung yung sa bato, gallstone, malaki na siya, 9 mm na siya, 9 mm na. Pinakamalaki na yun, kasi nag-search kami, gaano kalaki yung kung malaki na siya, hindi na siya makukuha ng gamot, hindi na siya halos matutunaw kasi hindi na siya makalabas sa pinakabutas. Kasi maliit lang daw yung butas nun. Then, nung na siya, sabi, operahan daw. Bumigla ako nagulat, ha? Opera? Seryoso yun? Parang ganun. Doon ako na-stress kasi nung una, akala namin simpleng lang, kaya hindi muna kami kasi uminom ako yung parang sa tiyan lang, na akala namin pang paano lang. Then, nung nagpunta kami doon, sabi bawal daw. Ang daming naging bawal. Bawal yung mga gisa ng ulam, yung ginigisa, bawal. Basta may konting mantika, bawal. Lahat ng alam naming luto doon, may gisa. Kasi nga, limitado yung ulam ng pang Pinoy. At the same time, yung mga doon, more on mantika din kasi kahit na ino-oven siya, meron pa rin mantika na idadaan pa rin doon sa mamantika. Kasi ang daming proseso ng pagkain bago maluto sa pagkain nila. Then, ayun, tapos bawal kape, bawal gatas, bawal chocolate, bawal chichirya, bawal lahat. Sabi ko, anong kakainin ko? Doon ako na-stress. Kasi wala akong kakainin. Bawal dati tinapay, basta yung mataas yung ng sugar, bawal. Bawal yung kakain ka rin ng kanin, kailangan konting-konti lang. Then, sobra yung doon ako na parang dalo ko na kasi hindi ko alam kung ano kakainin ko. Bawal din itlog na nilaga kasi nga makolesterol. Kasi yung kolesterol ko tumaas siya, pati yung BP, sobrang taas. Yun, doon ko naranasan yung para akong hihimatayin sa sobrang taas ng BP. Pero nung ooperahan na ako, doon ako lalong na-stress kasi sabi ko, paano to? Kasi pag nawala na yun, habang buhay nang wala akong bato, ay walang, yung yun, yung atag nun, yung sa yung gals, siya? Nakalimutan ko na. Tapos, hindi, gallstone siya eh. Basta yun. Hindi, yung tapos sabi ko, pag nawala na yun, sabi ko, hindi nga ako sinikap ko nga na nung buntis ako, kailangan manganganak ako, wala akong kamot. Yun nga sinikap ko eh. Nakadalawa ako, wala akong kamot, hindi ako na-operahan, hindi ako na cesarean. Tapos ngayon, makakopera pa ako, mababawasan mo ako sa loob ng organ, parang gano'n, ang laking kawalan para sa akin kasi habang buhay ko nang hindi matitikman lahat ng halos pagkain, hindi, payatot mga ako, lalo ako magiging payatot. kasi kahit nga ngayon na pwede kong kainin lahat, ang payat ko pa rin, paano pa pag bawal na lahat? Ganon, doon ako na-stress, sabi ko, Lord, hindi ko alam talaga kung hindi ko rin alam kung yung gagawin ko, ganito, ganun. Tapos feeling ko, baka ito na yung last. Pero kung kukunin mo ako, Lord, pauwiin mo muna ako sa Pilipinas. Kasi gusto ko din ako mamatay. Ayoko pumunta ako sa abroad ng
buhay na buhay. Tapos pag uwi ko, nakahiga pa sa puting. Ay, Lord, ayoko sumalubong sasalubong ako sa mga anak ko nang nakahiga, nang walang buhay. Kung kukunin mo ako, kahit na ready naman ako, ang hindi lang talaga ready yung budget. Pero kasi sabi ko, Lord, ready ako lagi eh. Pero ang lagi kong yung bago mo kukunin, masecure ko lang muna yung mga anak ko na kahit papano, yung sa pag-aaral nila. Kasi pangarap ko talaga na makapag-college sila kasi naranasan ko na hindi ako nakapag-aral, na kahit gusto kong mag-apply ng mas mataas na may maayos yung oras, ganyan, hindi ko magawa eh. Pero yung mga college kasi, kapag gusto nilang bumaba sa posisyon, tinatanggal nila yung college ng diploma. Nag-high school lang sila kasi pagod na sila sa office. Pero pag high school ka lang, hindi ka makaakyat. Pagpagod ka na doon sa mababang posisyon. Kaya yun lagi kong sinasabi kay Karen. Di baling, kasi sabi nila, talo ng madiskarte ang diploma. Pero sabi ko hindi. Talo ng walang pinag-aralan, yung may pinag-aralan. Kasi kahit, pwede mo siyang pagsabayin eh. May pinag-aralan ka, tapos madiskarte ka, edi mas maganda. Kaya sabi ko, pag ayaw mo na magtrabaho ng ganitong posisyon, pwede kang bumaba sa mas mababang posisyon para maano mo yung mga experience na gusto mong ma-experience. Then yun, sabi ko, Lord, hindi ko talaga alam. Then nung siguro 3 beses akong in-ultrasound, ganun, ang hirap kasi talagang stress talaga eh. Tapos edi yung pangatlong private hospital na siya, ang laki ng bayad. Kasi lang ako yung laboratory lang, umabot ng 20,000 mahigit. Kaya umabot siguro ko ng 40. Ganon. Sa pera natin. Sa peso natin. Tapos sabi ko, lang yun ultrasound. Tapos regular, lang yun sa Pilipinas. Libre lang yun sa center. Umabot ng 40. Sabi ko, grabe talaga. Ganun kalala yung kalala. Pero sabi ko, praise God kasi, wala akong nilabas. Kahit yung gamot ko, galing sa mga amo ko. Tapos pinauwi ako, hindi para itapon lang binalik lang sa agency ng abroad, kundi binalik ako mismo sa Pilipinas. Pinauwi ako, sagot din nila pamasahe. Kaya sabi ko, Lord, thank you kasi binigyan mo ako ng mga amo na napakabait sa Riyadh. Kasi bago ko umalis, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung ano yung dadatnan ko sa abroad. Sabi kasi nila, nakakatakot dun sa Saudi. Kasi yung iba, pinapatay, yung iba sinasok ng gano'n. Sabi ko, Lord, yung wisdom mo, yung kailangan ko. Kasi pag meron akong wisdom, yung kahit anong galit, kasi normally sa mga amo na, lalo na babae, wala ka nang magkakasalanan, naglilinis ka nang pagalitan ka pa. Narasa ko yun. Tapos, pero sabi ko, Lord, yung wisdom mo kailangan ko. Kasi kung meron akong wisdom, alam ko kung paano magpakumbaba, alam ko kung paano maging mahinahon. Kaya yun yung ginawa ko. Nung mga time na yun, pinapagalitan niya ako para nakangiti pa ako. Yung gano'n. Tapos after niya ako pagalitan, mahalakak pa ako para sira. Kaya, pero nung parang nagiging okay lang din yun sa amo ko. Pero tapos sabi ko, Lord, thank you kasi ang babait talaga ng mga amo ko. Hindi sila madamot. Tapos sa pagkain, welcome ka. Talagang family yung tingin sa'yo. Although, meron ding pagkababa kasi nga, ando ka pa rin sa level ng pagiging katulong. Pero sabi ko, Lord, thank you kasi eto na rin to sa akin blessing eh. Tapos ito, pagdating ko dito sa Pilipinas, sabi ko, Lord, ayaw ko na talaga bumalik dito sa Kamkam eh. Pero binalik mo ako kasi sabi ko, Lord, kung saan mo ko dadalhin, yung mga paa ko ang gamitin mo. Hindi yung isip ko, hindi yung ko. Pero kung yung mismong paa ko yung hahakbang papunta doon sa lugar kung saan mo ako ilalagay. Then itong mga nakaraan, sabi ko na-stress talaga kasi wala akong trabaho. Tapos yung yung jowa ko medyo nagkalabuan pa kami. Kaya sabi ko, Lord, siya na lang yung inaasahan kong nagpo-provide kasi wala talaga, ang hirap talaga magtrabaho. Nakakailang apply ako, magte-training lang ako ng libre, hindi naman ako tinatawagan. Hindi ko alam kung saan mo ako dadalhin, pero lagi kong sinasabi, yung kalooban mo lagi yung mangyari sa akin. Kaya sabi ko, Lord,
kung gagamitin mo ko ngayon sa gawain mo para maging full-time kahit mga ilang buwan, yung provision mo, ibibigay mo sa akin. Kasi nakaka-stress naman talaga kung may bayaring ka tapos wala kang provision na naisip na mag-sustain sa'yo. Kaya yun, praise God kasi nakakakain pa rin kami ng anak ko sa araw-araw. Wala akong trabaho. Yun. Kaya thank you sa Panginoon sa ayun, thank you pa rin sa Panginoon kasi kasi siya pa rin yung nagiging gumagawa ng way. Kaya yung faith talaga sa Panginoon lagi ang tingin sa kanya. Kasi kung lagi kang manood, kasi ng mga ilang araw kaya hindi rin ako nakapag-devotion, talagang medyo tiwalag yung utak ko. Tiwalag yung utak kasi kahit gusto ng puso mo, pag binasa mo, kung wala yung isip mo doon sa binabasa mo, hindi mo rin naiintindihan yung message ng Panginoon kahit gustuhin mo mismo Kaya lagi kong imbis na yung feeling broken ka, sabi ko, Lord, kailangan ko ng ang message mo. Doon ako naman sa mga kanta. Pag ginawa ko, dahil broken ako, ako dahil may malakas yung load sa YouTube, nag-YouTube ako, kasi nag-karaoke ako ng mga lyrics ng Hillsong. Kahit pa paano, talagang nawala yung parang hindi ako broken ba? Pero feel ko talaga na parang, kala mo, ang ganda ng boses. Tapos, ang dami pumasok sa isip ko, sabi ko, Lord, magbi-video ako pag may load ako, tapos i-edit ko, tapos parang ipopost ko pinost ko sa TikTok. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko alam pero baka dito mo ako gagamitin. Kaya praise God sa Panginoon kasi andito ako ngayon, binalik niya dahil may purpose siya sa buhay ko. Yun lang. Ayan, sa akin, ang reflection ko, wag tayong mag-alinlangan sa pananampalataya natin. Tayuan natin, tindigan natin yung pananampalataya natin kasi ayaw ng Diyos na nag-aalinlangan tayo. 'Di ba? Sabi nga sa James 1:6, para tayong alon na hinahampas sa dagat, 'di ba? Wala tayong paninindigan, at kapag ganun tayo, wala tayong matatanggap sa Panginoon, 'di ba? Yan po ay nakasulat sa verse 7 sa Santiago 1, kaya 'yun, nag-sync sa akin last week, 'di ba? Sabi ko nga sakit yung ulo ko, nahihilo-hilo ko. Tama yung sabi ni Pastora Dita, walang magagawa yung pera mo. Nagastusan lang ako. Ganyan ako nirebuke ng anak ko Ma, nangangaral ka. Sabi niya, tayuan mo yung pananampalataya mo, pag-pray mo. Sabi niya gano'n sa akin. Kaya yun din yung lesson sa akin, na tindigan natin, tayuan natin yung pananampalataya natin. So purihin ng Diyos. Praise God. Faith without action is dead. Kaya napaka-importante na with action, hindi pwedeng, may faith ako. Tapos kapag may dumating na problema, ano ba yan, Lord? Bakit ganyan? Nagda-doubt ka na, Kaya dapat importante, isinasapamuhay. Yung salita ng Diyos, ipinapakita mo na talaga may pananampalataya ka. Yun nga, tayuan mo yung pananampalataya mo. Kapag katulad po ni Peter, nung nakita niya na merong malakas na hangin at alon, ipakita mo na may faith ako, hindi ako lulubog. 'Di ba? Meron akong pananampalataya, hindi ako hihinto. 'Di ba po? Kasi 'di ba sabi, focus tayo kay Lord, hindi kung ano yung sitwasyon na meron ka, kaya ako naniniwala ako si Pastora Vita, marami na tong naipon Bakit? Kasi pag may sakit, di siya nagpapa-check up. So yung pera, nasi-save. Diba? Tingnan po si Sister Jessica, magkano yung nagastos? 40,000. Si Jane, di ba? Nagastos. Kaya ito si Pastora Vita, sigurado ako marami itong savings Kasi sa halip na ipa-check up niya, talagang dinadaan sa faith, Kaya yung pera, sa halip na ibigay sa doktor, wow, di ba? Yun, kakabahan ka pa lalo, madadagdagan pa talaga. Di ba? Kaya katulad po kanina,
Kahapon po, ito po i-share ko lang din po, yung asawa ko po sa trabaho niya, siya po ay nahimatay. Nagulat ako, 9 p.m. nasa bahay na ang expected ko dapat kinabukasan pa madaling araw siya uwi. O, 9 p.m. Nung siya nasa bahay, sabi ko, bakit ang aga mo yata? Mamaya. So, kasi may ginagawa pa siya, inayos may mga motor, ganyan. Pagkatapos, pagpasok niya sa bahay, kaya po siya pinauwi dahil siya po ay nahimatay sa trabaho niya. So, buti hindi pa siya magdadrive. Parang naghihintay pa ng 5 minutes na lang bago siya mag-start mag-drive. Kaya siya po ay nahimatay. Sabi niya, sumikip yung dibdib niya. At parang nahihirap nga siyang huminga. Tapos, wala na siyang mala. Yung pala, nahimatay na siya. Pagising niya, nasa clinic na siya. Tapos, yun, okay naman yung BP niya, yung heart rate niya. Tapos, yung oxygen level niya lang daw medyo bumaba. Tapos, yun, maya-maya pinakain mo na siya. Tapos, umuwi na. Yan. Tapos, kaninang umaga, galing kami kay Seneta. Siya po ay nagpa-ECG. Gumastos din kami. At nagpa-check up yun. Okay naman lahat, buti na ng praise God at wala siyang masama. Kasi requirements kasi yun sa trabaho niya sa Soler na bago mag-start ulit ng duty, kailangan ay may medical certificate. Yun, so Monday na siya makakapasok kasi 3 days pagpapahingayin muna siya ng doktor. No? Pero kasi requirements yun. No? At kaya sabi, prayer namin kagabi ng mga anak ko, Lord, pagaling nyo na po si Dad, yung tatay nila. And praise God. Wala naman yung puso niya, normal naman, kasi in-ECG siya. So parang ano lang daw, GERD reflux. Parang ganun lang, kasi may chest pain din kasi yung reflux. Kaya yun, pero nahimatay siya. Siguro dahil sa puyat, kasi panggabi kasi siya. Yun. And praise God. Yun, kahit nagastos pero praise God pa rin po rin ng ating Panginoon. Okay, so faith without action is dead. No? Kaya dapat patayuan natin yung ating mga pananampalataya. Sige po, announcement. Next week po pala, tayo po ay nasa family park. Sa family park po tayo next week. At ang tanong ko po, gusto niyo po ba umaga or hapon? Umuulan. Opo, umuulan. Tsaka parang ang dami na nating trabaho, no? Pagdating sa tanghali hanggang hapon, parang dami na. Pero sa umaga, yung parang paggising mo, diretso ka na agad sa yung family park. No? Yung ganun. Kailan? Sa Webes? Malamang, meron. Tapos siyang mag-ayo. Yun, pwede. Mga ano oras tayo sa family park? Umaga? 8? Mga 8 o'clock na lang. Tapos, kung may maidadala kayong mga konting pangalmusal. Ayun, so, opo, potluck. Pero kung kahit ano naman. Basta, kahit tinapay lang, kape. Hinatid lang po si RJ. Kaya, so makakasama po namin kayo Pasbita sa family park po alas 8. Wow, praise God. Si Pas Janet. Praise God. Magkita tayo. Opo. Doon na po muna tayo magagawain. Tapos may na din ako doon konting announcement doon. Meron tayong agenda. Kasi nung ako po ay nagpe-pray, lagi pinapaisip sa akin ni Lord. Alam ko talaga, utos niya yun, no? So, kaya, isasabihin ko po sa inyo sa next Thursday. Doon na lang po. Tapusin lang po muna natin yung gawain. Secret. Hindi po. Basta sa na lang. Magpe-pray pa ako magpe-pray para may guidance si Lord sa atin. Ano pong assignment natin? Darating dito yung busy sa decoration. Ayun, yung nabili na dadagdagan yung May dadagdag. November 9? tapos na anniversary yung mga November 9. Gano'n na lang kaya sa na lang, Pas. Pagkatapos natin family park, punta na lang tayo dito mga 4 p.m. Ngayon na ba? Ngayon na pala. Kailangan pala kasi yung magaan pala. Oo. Baka pag ako yung sumakay doon. Aksidente tayo. Sige, so mamaya na lang. Okay, ang ating pong program, at baka nandito.
Ang ating pong program next week sa Family Park, magkikita-kita po tayo. Alas 8 po ng umaga. Family Park, alas 8 ng umaga. Susunod na Webes. Yan, syempre meron pa rin tayong program doon. Paki-chat Mr. Michelle. Ang MC natin, Sister Michelle Recto. Ba't kaya wala siya ngayon? Okay. Ang opening prayer natin, Sister Sarah Javier, operatory prayer. Meron pa rin po tayong operatory doon. Sister Jane Pulay, ang ating operatory. Ang Word of God, Sister Jessica Mendez. Ayan. Ang topic po natin kapag caring program po, ang topic natin is encourage nyo naman ang bawat isa na mag-evangelize. No, na mag-share ng Word of God. Bakit kailangan mo mag-evangelize? Bakit kailangan mo mag-share ng Word of God? Mga ganun po dapat yung ating topic kapag caring program. Sa mga magtuturo po na si Bai, Sister Sarah, si Jay, at si Sister Jessica. Okay, next. Ang benediction natin, Pastora Janet Olpato. So, ano pa? Ang benediction natin ngayon, Pastora Vita de la Cruz. Benediction po ako. Sige po. Mag-closing prayer tayo. Thank you, Father God, sa natapos na gawain ng kadanayan, Lord. Salamat po, Panginoon, dahil ang aming pinag-aralan about faith, Panginoon, dahil nagtitiwala kami sa iyo. God, hallelujah. Maraming po salamat sa natapos na gawain ito. God, buksan ang mga puso, Diyos, na may ilang sa iyo. Ngayon, di na kami nag-aalinlangan sa iyo, Lord, dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. At ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag sinabi mo, maniwala kami sa iyo, gagawin mo ang mga bagay. Kahit hindi namin, Panginoon, nakikita, pero nananampalataya kami, gagawin mo, Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa pananampalatayang ito. Lalo mo kami palaguin, O God, hallelujah. Magtiwala sa iyo, Panginoon, O God, hallelujah. Sapagkat ikaw ang Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat na may kapangyarihan. Kaya sa iyo kami nananalig, Panginoon. Maging sa mga karamdaman, O God, hallelujah. Kung kalooban mong buhayin, O God, ang isang tao, kaya mong buhayin. Kahit sa maraming pera, O God, hallelujah. Ang mga tao, Diyos, na nananalig sa kanilang mga pera, ngunit namamatay pa rin, Panginoon. Hinihingi ko sila ng tawad dahil ikaw ang Diyos ng buhay. Ano man ang aming gawin sa aming mga buhay, ang kalooban mo pa rin ang masunod, hindi yung aming kalooban. Salamat sa amin na pag-aralan, O God, lalo pa kami lumago sa pananampalataya, O Diyos, at ang iyong mga salita, lalo namin, O God, hallelujah, isi-share sa lahat na may mga tao, Panginoon, na wala pang tunay na relasyon sa iyo. Tulungan mo kami, turuan mo kami, O God. Ikaw pang manguna, O Diyos, sapagkat hindi namin kaya, O God. Hallelujah, saga ng aming mga sarili. Kundi sa iyo kami umaasa at nananampalataya. Marami po salamat, O Diyos, at sa aming pasamantalang paghiwa-hiwalay, O God, sa mga kami uuwi, O Diyos, hallelujah. Hawiin mo aming mga daraanan, makauwi kaming ligtas sa aming tahanan, O God, hallelujah, ang bawat isa. Marami po salamat sa kagalakan, O Diyos, na patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin. At kung hindi ka pa darating, O Diyos, sa Huwebes pa rin, Panginoon, darating kami dito, Panginoon, sa bahay-sambahan mo, pag-aralan uli ang iyong mga salita, Panginoon. Marami po salamat, Panginoon, at sa aming paghiwalay, Panginoon, bigyan mo kami ng kagalakan sa aming mga puso, O Diyos, na ikaw lamang, sa iyo lamang maituon ang aming puso at isipan, at sa iyo kami magtiwala sa lahat ng area ng aming mga buhay. Purihin ka, aming Diyos. Salamat, salamat. Kubiran mo kami ng Holy Blood, Panginoon, at yung mga naiwan namin pasamantala aming tahanan, Panginoon, patuloy mong ingatan sila, O Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat, O God. Hallelujah. Uwi kami, Panginoon, na masayang aming mga puso. Ito pong aming sama-samang panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Shoutout nga po pala kay Ate Imelda na nanonood sa ating FB Live.
Hello, Ate Imelda. We miss you. God bless sa iyo, Ate Imelda. Thank you sa pagsubaybay ng gawain ng women's. God bless sa iyo, Ate Imelda.